Pinapakilala po natin para ating makapanayam ang kanyang mensahe sa ating lahat, Congressman Leni Robredo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Unang-una po sa lahat, pagbigay galang lang po sa ilan pong mga bisita ngayong umaga. Siyempre po, yung susunod nating Pangulo, yung aking pong boss sa kapartner, Secretary Mar Rojas. Palakpakan din po natin, boss po ng lahat ng mga magsasaka, pag-asa natin lahat, Secretary Prosy Alcala ng DA. Kanina po, andito din si Secretary Mon Pahe, baka po nasa likod ng DENR. Andito po, Congresswoman Calixto Rubiano ng Pasay, palakpakan po natin. Andito din po kanina, Mayor Tony Calixto, baka po nasa likod, palakpakan din po natin. Andito po aking kaibigan, napakabait. Yung buong buhay inialay na sa bayan. Yusek Oyen Dorota ng NAPSI. Hindi ko na po isa-isahin, pero yung lahat pong mga leader, lahat ng mga namumuno ng iba't ibang mga organisasyon, ng mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo, mga kababaihan, mga kabataan. Special mention po siyempre yung aking mga kababayan na mga Bicolano. Nandyan po sila sa gitna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masayang-masaya po ako, nakahabol po ako dito. Alam niyo po, galing po ako sa Batangas kaninang umaga kasi graduation speaker po ako ng Lyceum. Papunta po ako ng Daet kasi graduation speaker din po ako ng Mabini Colleges. Pero nalaman ko pong andito kayo lahat, kaya sabi ko po sasaglit akong sandali. Mabuti naman po at nakahabol. Masayang-masaya po ako, nakasama ko kayo ngayong umaga. Alam niyo po, karamihan po sa inyo, kilala po ako bilang asawa ni Jessie Robredo. Totoo naman yon at isang bagay pong kinakarangal natin. Pero marahil po ang maraming hindi nakakaalam na bago po akong politiko, yung asawa ko po talaga yung politiko sa amin, pero bago po ako kumandidato bilang congresswoman ng 3rd District ng Camarines Sur, isa po akong abogada. Buong buhay po ng aking pag-aabogado, mahigit pong 10 taon, inialay ko po sa paninilbihan sa mga mahihirap. Yung pinakauna ko pong trabaho sa PAO, pero pagkatapos ko po sa PAO, lumipat po ako sa isa pong NGO, marahil po naging kapartner na namin yung ibang mga asosasyon dito. Pangalan po ng NGO, Saligan. Gusto po sabihin ng Saligan, Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal. Yung advokasya po ng Saligan, empowerment ng mga basehang sektor sa paraan ng paralegal education. Pumupunta po kami sa mga pinakamalalayong communities, naninilbihan po sa mga mahihirap na sektor, at ilan po sa mga sektor na pinanilbihan namin, mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa, katutubo, urban poor, mga kababaihan at mga kabataan. Kaya pagdating po sa pakikipagtrabaho sa mga magsasaka at mga mangingisda, mahigit 10 taon po ng buhay ko, inialay ko po sa ganitong advokasya. Marami pong mga kahirapan na pinagdaanan. Dahil po yung pag-aabogado ko po para sa Saligan, hindi naman po kami abogado naghihintay ng kliyente sa opisina. Pero kami po yung mga abogadong para mga social worker. Pumupunta po kami sa pinakamalalayong mga lugar, nag-uorganisa, nagtuturo ng mga batas. Yung mga batas po patungkol sa mga mangingisda at magsasaka, isinasalin po namin yon sa Bicol para mas naiintindihan at tinuturuan yung ating mga kababayan. Mahabang panahon po, ganun yung ginugol ko. Maraming oras, maraming araw ang ginawa kasama po yung mga magsasaka at mga mangingisda. Kahit po nung buntis ako, sa aking pangatlong anak, natutulog po ako sa mga bangka, natutulog po ako sa mga kubon, sa mga palayan, para lang po makapag-community work. At nung masayang-masaya po ako sa dati kong trabaho.
Sinasabi ko nga po sa asawa ko noon, dito ko nahanap yung sarili ko. At yung usapan po namin, akala po namin gano'n na yung magiging buhay namin. Habang buhay, pareho po kami nasa paglilingkod sa bayan, pero yung asawa ko lamang yung nasa politika, ako, NGO work lang po ako. Pero syempre po, naiba yung buong buhay namin nung naaksidente yung eroplano ng asawa ko. Nung naaksidente po yung eroplano ng asawa ko, wala pong paghahanda sa amin, bigla-bigla kinuha siya. Kinuha po siya nang hindi man lang kami na nakapaghanda. Nung kinuha po yung asawa ko, bumaliktad na po yung mga buhay namin. Hindi po inaasahan, bigla-bigla napasok po ako sa politika. Mahirap na laban pero pinanalo. Nung naging congresswoman na po ako, dalawa lang po yung daan na aking tinahak. Yung una pong daan, yung mga dating advokasiyang pinaglalaban ko. Pinagpatuloy ko po yon bilang isang kongresista. Alam po ito nung ibang mga leader ninyo, marami po tayo mga panukalang batas na inihain sa Kongreso para po isulong pa din yung dating mga advokasya gaya po ng pagtutulong sa mga magsasaka at mga mangingisda. Yung kanina po, kinikwento sa inyo ni Kaed na yung batas, panukalang batas patungkol sa Coco Levy Fund, isa po ako sa mga may akda noon. Nakakalungkot lang po dahil naipasa po natin yon sa Kongreso, pero namatay siya pagdating sa Senado. Kinento din po sa inyo na kahit po namatay ito sa Senado, sinubukan po sana ng ating mahal na Pangulo na gumawa ng executive order na masisiguro pa din na yung 71 billion na para sa inyo, mapunta pa din po sa trust fund para sa kapakanan ng mga magniniyog. Alam po natin yung nangyari, may humadlang po nito, nag-file ng kaso sa Supreme Court at ngayon po may TRO. Pero kami po ni Secretary Mar nangangako sa iyo, hindi po kami sanay mangako. Pero ito po yung pinapangako namin sa iyo. Gaya po ng dati, nung ako kongresista na pinapakipaglaban ko na po yung mga karapatan ninyo, pag kami po pinalad, patuloy po naming ipaglalaban yon. Matagal po ako nagtrabaho sa mga basehang sektor. Mahaba po yung aking karanasan. Mahaba yung aking karanasan na nagrereklamo po yung aking pinaninilbihan. Na madalas hindi sila nabibigyan ng boses. Madalas kahit gaano nakalakas yung sigaw, hindi pa din nadidinig. Isa po ito sa mga nagtulak sa akin para tanggapin yung hamon. Yung sinasabi po ng mga dati kong kasamahan, naaalala mo ba, nung panahon na NGO worker pa lang tayo, na kahit anong lakas ng ating sigaw, kahit anong sakripisyo natin, para siguruhin lang na marinig ng mas nakakarami yung ating boses, hindi pa din nila marinig. Pag ikaw pinalad maging pangalawang Pangulo, hindi lang papakinggan yung ating boses, pero meron na tayong kinatawan na sisiguraduhin na lahat na oras, lahat na panahon, napapakinggan tayo. Kaya ito po, tinitingnan ko po ito ng isang napakalaking pagkakataon. Hindi po para sa aking sarili, pero para po sa inyo, para po sa maraming tao na halos buong buhay ko, pinakipaglaban ko yung mga karapatan. Marami pa pong panaginip ang hindi natutupad. Pero hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Nakita po natin yung ginawa para sa atin ng pamahalaan ngayon. Ibang-iba sa mga ginawa para sa atin ng mga nakaraang administrasyon. Pero hindi pa po tapos ang laban. Marami pa pong panaginip na kailangan po nating makamtan. Kaya yung mensahe po ngayon, kumapit lang tayo. Kumapit po tayo, patuloy na managinip, patuloy na umasa. Na yung nasimulan ngayon, ipagpapatuloy.
kung ano man po yung nagawa ngayon, lalong papalawakin, lalong paiigtingin. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat po.